paganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung time. Oras, Miss Teya. Ganap na alas 4:40. Standby sa ating mga reports. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Raymond mula sa Senado at Manang Milky mula sa Kamara de Representantes. Pero kayo mga kuya, mga ating mahilig sa kudakan. Ha? Abay, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay nag-aanyaya sa mga amateur at professional photographers. Oy, Dr. Ruel Aguila, alam ko mahilig kang mahilig ka sa photography. Sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok ang temang Kids at Play at layunin ng PAGCOR na may pakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, ang nasabing photo contest ay hanggang June 30, 2026. At ito ay may 3 kategorya, conventional, mobile at drone categories. At 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaring mag-uwi ng premyong hanggang 100,000 pesos.
Para sa karagdagan detalye, puntahan lamang ang Pagcor Photography Contest website www.pagcor.ph/photocon 2026. At bago ang ating kring-kring panalo promo, abay batiin mo natin ng happy birthday. Happy birthday! Si Kuyang Jesse Guerrero. At siyempre ang mga kasama natin dito sa DZRH. Abay happy birthday kay Luisito Louis Virtucio, kay Ramel Melendres, Conrad Mendoza III, John Edward Eusebio at Hana Aisa Reyel. At advance happy birthday din kay Lugaw Queen, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Happy birthday! At happy birthday din kay Babylin Resulta ng DZAS, kay Lola Virginia Villaseran, 89 years old, at kay Mami Maritoni Villaseran Mercado. Mula kay Martin, Mercy and Mireille. At happy birthday pa kay Maria Cristina de Vera ng Western Command ng Palawan. At ganoon din advance happy birthday kay ASCOM, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs Jet Marunilia. At happy wedding anniversary kay Most Merciful Franklin de Monteverde. At Judge Lorna de Monteverde, abay pagbati mula kay Presiding Justice Romy Barsa at Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Congratulations, Most Merciful Franklin and Judge Lorna. At good afternoon din sa aming classmate, balikbayan from Sydney, Australia, Melandrina Pagaragan Go and Manang Menchi Pagaragan. At narito na ang ating kring-kring panalo promo. Sino ba ang maswerteng bibigyan natin ng panalo ngayon? Kring-kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na. Sino ang maswerteng mananalo, Miss Thea? From Caloocan City, magandang hapon, Madam Mercy Manawis. Hi po. Saya sa kay Mang Alma and Miss Thea Peso Corpus. Ang ganda ng bungad sa atin, Laka. Hi, Ate Mercy. Ay, parang alam na alam ko kanina manggagaling yung premyo. Nakausap ko rin kayo, sir. Nakausap niya rin tayo daw, Lakay. Ayan, o. Hello po, Sir Deo. Tawag ka na madalas para nakakausap ka namin. Ang tanong, kailan ko kaya kayo makikita ng personal? ayan, pumunta ka dito, Punta ka darling. dito po. Ayan, At isasay kita sa Chubibo sa Star City, Naks. ha? Ang tanong ko, Mercy, ayun na, ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas at number 1? Number 1 po, DZRH, Sir Deo. Ang galing-galing mo talaga, Ate Mercy. Manawis ng Caloocan, congratulations. Congratulations. Thank you po. At ngayon sa ating mga reports mula sa Senado, may kudita bang niluluto o wala na? Ha? Pero si Senator Panfilo Ping Lacson, abay mukhang natutuwa, nakahinga doon ng maluwag at meron ng kapalit bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, inamin ni Senador Panfilo Ping Lacson na nakahinga ito ng maluwag matapos italaga si Senador Pia Cayetano bilang kanyang kapalit na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee.
Para kay Lacson, ito ay double relief para sa kanya dahil sa bigat ng responsibilidad. Ganun pa man ay kahit hindi na siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi magbabago ang kanyang siga sa kampanya laban sa katiwalian. Nang siya ang chairman ng komite, nakatulong siya para sa case build-up laban sa mga personalidad na sangkot sa flood control anomaly. Nangako si Lacson ang kanyang kampanya laban sa katiwalian at bulok na sistema at mapangabusong paggamit ng pondo ng gobyerno ay kanyang ipagpapatuloy. Kabilang sa pinagpilian na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senador Rodante Marcoleta. Ito si RH28, Raymond Santos para sa DZRH. Yes, Mayor. Di ba nagtampo si Senator Marcoleta at hindi binigay sa kanya ang Blue Ribbon Committee? Oo nga. Madami naman na siyang nakuha, Mayor. So okay na siya. Satisfied. Siyempre, hindi masasabing 100%. Pero kahit paano, siguro nabawas-bawasan dahil madami-dami na yung komite na kanyang malalaki na nakuha, Mayor at Ms. Kaya. Tuloy ba ang binabalak na kudita sa Senado? Sabi kanina ni Senador Erwin Tulfo ay dahil napakanipis yung diferensya o bilang ng magkabilang grupo, mapagpukso yung mga numero, sabi ni Senador Erwin kanina. Aba, matalinghaga. So, yung parang meron pa rin. Posible pa rin. Ay, di ba, sabi nga ni Senador Ping Lacson na Senate Kunita is an ongoing, continuing crime. Continuing crime. Kaso nga, di ba? Mas hudas pa daw sa hudas, di ba? Lakay sabi. Kailangan kailangan na arrest warrant dyan. Cleansing. Ayan. Abangan natin kung talagang may maghuhudas. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Ayan. Abangan natin kung may maghuhudas sa kampo ng mayorya ngayon na Raymond. Exciting. Yun ang ating pinakahihintay. Kasi kumbaga, yun na nga, kahit balik-balikan mo yung 13, Mayor, wala na yung 13 eh. Talagang 12 na lang. Bilang. Dahil nga doon sa nawala na hindi nakasama sa binibilang, si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi ni Manang Aimee kanina, matatag daw ang mayorya. Nang ma-interview natin sa Damdaming Bayan. Abangan. Ilang araw na pala na Senate President si Senator Cayetano? 10 days na. Nakakasampung araw na. Mula May 11. Ayan, Hindi siya yung magiging shortest na lakay. Okay. Wala na. Abangan pa natin. Mukhang hindi ma-break yung record ni Senador Camilo Osias. Ng Balawan, La Union. Taga La Union pala yan. Taga Balawan. Balawan, La Union. Si Senator Camilo. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28. Sa DZRH sa Pilipinas. Sa Pilipino. Samantala, Philippine National Police tiniyak ang due process sa gagawing pag-aresto kay Bato. Ida tayo ang balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Gagawin ng pambansang pulisyang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas at due process. Si Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Sr. sa kumpirmasyon ng Department of Justice na maaari nang arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pagsusura ng Korte Suprema sa pagharang sa mandamiento de aresto ng International Criminal Court sa mambabatas sa dati ring PNP chief na ipatupad itong madugong giyera kontra droga panahon ni former President Digong Duterte. Ayon kay Nartates, inirerespeto ng PNP ang justice system kaya nakatitiyak ang magiging patas ang hanay sa parehong kampo. Ora nagsiniguro nitong Camp Crame na hindi makaapekto ang dating tungkulin ni De La Rosa bilang PNP chief sa pagpapatupad ng ICC warrant signal ng DOJ. Sa katunayan, inilerto na raw ng PNP ang kanilang maritime at aviation security unit maging sa mga backdoor exit upang mabantayan ang mga maaring labasan ni De La Rosa. Sa bahagi ng Interior Secretary John Vic Remulla, ibinida niyang lahat ng 225,000 strong PNP personnel ay susundan daw ang lead nagisilbi ng warrant sa senador. Kahapon sinabi ng CIDG, alam nila kung saan nagtungo ang puting SUV
na sinakyo ni Bato palabas ng Senado. Pero hindi muna ito isinapubliko ng unit. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, NBI investigators nanindigan sa kabila ng mga external pressures talaga. Politically motivated attacks, kinonde na. Anong sabi ni Director Matibag Giselle? Giselle Ricafort, please come in. Nakaikinunde na ng NBI investigators Mutual Benefit Association ang tinawag nilang politically motivated na mga pag-atake sa Bureau kaugnay ng putukan sa Senado kamakailan. Sa nilabas na resolution, binanggit ng grupo na layon lamang itong sirain ang kredibilidad ng ahensya at ng mga tauhan nito. Pero nananatilian nilang matatag ang organisasyon, patuloy na pinangahawakan yung profesionalismo at kulikilos na naaayon sa batas. Idiniin ng mga ito ang hindi matatawarang dedikasyon ng kagawaran ng gampanan ng kanilang tungkulin sa kabila ng annual external pressures. Kasabay nito nagpahayag ng suporta ang NBI Inday kay NBI Director Atty. Melvin Matibag at sa mga ahensya nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa batas. Samantala, tikong pa rin ang bibig ni Matibag kaugnay ng gold signal ng DOJ na maaari ng isulbi yung arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Nagsisinamdan po tayo dito sa Bureau kung kailan o kung mag-hearing sa dadatila ng manhunt operation laban sa Senador. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, mga kasong ihahain laban kay dating Senate President Cheese Escudero at dating Speaker Martin Romualdez nasa preliminary stage. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Idetalye mong balitang yan, RH5. Val Gonzalez. Val! Misteya, nasa estado na ng preliminary investigation ang mga kaso laban kina Senador Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez na may kinalaman pa rin sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ito ang inanunsyo ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ito ay karagdagan sa una nang ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na kasong plunder ang posibleng isampa laban kay Escudero abang aligasyong money laundering naman laban kay dating speaker. Sabi ni Clavano, nasa fact-finding stage na rin ang kasong plunder ni Romualdez. Sinabi pa ng Assistant Ombudsman na pinasasagot na ng anti-graft body si Escudero laban dun sa mga aligasyon sa kanya. Magugunitang lumabas ang pangalan ni Escudero at Romualdez sa mga investigasyong isinagawa ng iba't ibang investigating body patungkol sa flood control project noong November 2025. Pinangalanan ni Remulla sina Escudero at Romualdez na maring may pananagutan sa manumalyang flood control projects at parehong pinamunuan ni Escudero at Romualdez ang dalawang kapulungan ng Kongreso noong 19th Congress at maikling panahon nitong 20th Congress. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At balita mula naman sa China. Russian President Vladimir Putin nakipagpulong kay Chinese leader Xi Jinping sa Beijing, China. Mabenta si President Xi Jinping, ha? Dami nakikipag-usap lang yan. Oo, matapos mag-usap siya ni Donald Trump. Ngayon naman ay si Vladimir Putin. James Galange sa detalye. James Galange. Matapos ang naging pagbisita ni Trump sa China, sunod naman na pagkita si Russian President Vladimir Putin kay Chinese leader Xi Jinping sa Beijing para sa isang joint summit. Sa naturang pagpupulong, una kaagad nagkasundo ang dalawang leader sa pagtutol sa Golden Dome Missile Defense Shield ng Amerika na alay isang irresponsableng nuclear policy. Ito raw ay dahil sinisira nitong balanse sa pagitan ng offensive at defensive capabilities ng mga bansa na posibleng magdulot ng mas matinding tensyon at banta ng nuclear conflict. Gayunpaman, isa pa sa naging agenda ng bilateral meeting ay ang kagustuhan ng Russia sa China para sa panibagong pipeline na siyang bigo naman nila mapagkasunduan. Sa tulong kasi nito ay mas madodoble pa ang dami ng natural gas na may bebenta ng Russia sa China. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, James. Sino kaya ang mas malapit kay Xi Jinping? Si Putin o si Trump? Parang si Putin. Ay! Samantala lakay sa Break Time Sports, naturalization ni Benny Boatwright para sa Gilas Pilipinas isinusulong sa Senado. I-detalye mo balitang yan, Millie Borja. Suportado ng ilang senador ang panukalang naturalization ni San Miguel Beerman import Benny Boatwright matapos in-sponsor ng mga mababatas ang House Bill 6639 na layong kilalanin siya bilang ganap na Pilipino. Kabilang sa mga sumuporta sa plenaryo sina Senator Francis Pangilinan, Senator Jingo Estrada, Senator Pia Cayetano at Senator Bongo na nagpahayag ng kanilang pag-endorso sa naturang panukala. Ayon sa ulat, dumalo mismo si Boatwright sa sesyon ng Senado habang tinalakay ang kanyang naturalization bill na layong maiproseso bago ang 2026 Asian Games sa Japan. Si Pangilinan, na chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ay nagsabing malaki ang magiging ambag ni Boatwright sa pambansang kupunan. Suportado rin ni Senator Jingo Estrada ang panukala at iginiit ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga atleta upang maging mas competitive ang Pilipinas sa international stage. Samantala, kasabay ng Boatwright Bill, tinalakay din sa Senado ang hiwalay na panukala para naman sa naturalization ni Phil-Am wrestler Matthew James Ramos na layong palakasin din ang National Sports Program ng bansa. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at sa showbiz, Miss Thea. Christine Reyes, engaged na sa dating chairperson ng National Youth Commission na si Gio Tingson. I-detalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Angelica, Miss Angel. Awan man. Nahanap na ni Ayan. Christine Reyes ang kanyang endgame. Ang aktres engaged na sa non-showbiz partner na si Gio Tingson. Inanunsyo ito ni Christine kalakip ang pictures mula sa kanilang pagbabakasyon sa Hong Kong at may caption na every timeline led here, endgame unlocked. Si Tingson ay dating chairperson ng National Youth Commission at nagsilbi rin itong chief political officer ni Senator Bam Aquino noong 2016 hanggang 2018. Kabilang naman sa mga nagpaabot ng pagbati para sa engaged couple ay sina Ann Curtis, Carla Abellana, Iza Calzado at Jessie Mendiola. Magunita na taong 2024 nang kumpirmahin ni Christine Reyes na annulled na ang kanilang kasal ng MMA fighter na si Ali Kativi at sila ay may 11-year-old daughter na si Amara, habang ang aktor namang si Marco Gumabaw ang huling nakarelasyon ng aktres. Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie, Angelica Cosme sa ating balitang showbiz. Uy, teka muna, sino yung nanalo ng loto, Miss Thea? Ayan. Saglit lang alakaya. Aha, Damputin ayan. ko lang saglit. Makibalata tayo sa kanya. Ayan. Wagi ang isang better mula sa Morong Bataan ng 115 million pesos na jackpot prize sa Grand Lotto 655 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office nitong Miyerkules, Mayo 20 at ang tamang kombinasyon na kanyang nakuha ay 41, 8, 45, 27, 9, 10 na may kabuang jackpot prize nga na 115 million pesos. Samantala, hindi pa rin napanalunan. Wala talaga, hindi nila lagay yung pangalan eh. Parang ayaw wala. talagang makibalato tayo, Lakay eh. Ayan, mahirap. May chance pa tayo, Lakay. Ayan. Yun doon, sa 18 million. Hindi pa Wow. napapanalunan eh. Doon sa 18 million. 645. Sige, Pwede na tayo dyan. Ayan, kailan tayong tumayana. Oy, magandang hapon kay Lucio Potentate. Right Worshipful Hussein Shamsuddin, Vito Cruz, Tiam Kalaw, Bosta Kalay. Sa isasagawang 85th ceremonials ng Mabuhay Shriners dyan sa may El Pescador Resort Hotel, Bolinao, Pangasinan. Good luck sa ating mga novices, ha? O raking crew, ha? Behave, ha? Ayan. At teka muna, sabi nating business Lakay? correspondent. Abay, gumaganda ang piso natin. Uy. Ayan, kung kahapon na ang palitan ay 61 pesos and 74 centavos. Ayon kay Mr. Michael is my guy. Ngayon ay nagsara sa palitang 61 pesos and 58 centavos per dollar. Ayan. Buti naman.
At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Break time! Good morning, Lakay. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto. Alas 5:02. It's a long, long Ang oras ay hatid sa inyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo.